Amen. Jesus. Thank you, Lord. Mga kasama, mga anak ng Diyos, ako po ay mag-share lang ng kaunti. Okay, nais kong ikwento sa inyo, sa nakalipas na 14 years o 15 years, ako'y nagde-dental mission na. Kumbaga, nag-start ako mag-dental mission, ibig sabihin magbigay ng libreng bunot ng ngipin, noong 2009 pa lang. Hindi pa ako konsihal noon. Noong 2010, naging konsihal na po ako, tinuloy-tuloy ko lang yung pagbibigay ng libreng bunot ng ngipin. Katunayan dito, baka pang-apat ko na yata to, pangatlo na dental mission dito sa church. Anyway, ang dahilan ko, kumbaga, ba't ako nagde-dental mission? Kumbaga, para makatulong sa kapwa. Pero, sa totoo lang, sa nakalipas na, sabihin na natin sa nakalipas na 14 na taon na pagde-dental mission natin, ang ginagawa kong dental mission ay para sa aking sariling kapakanan. Ika ko, pag ako'y kakandidato, dahil ako'y nagbibigay ng libreng bunot ng ngipin at sariling mga kamay ko ang bumubunot ng ngipin sa mga pasyente at mga botante, ako'y sure win. So, meron akong self-interest, kumbaga. Pero nais ko ngayong i-announce sa inyong lahat na no longer I, but Jesus Christ ang maitataas ngayon tuwing ako ay magde-dental mission. Sapagkat sasamantalahin ko ang pagkakataon na tuwing magde-dental mission tayo, ipapahayag ko ang message ng Panginoong Jesus sa inyo. Ano yan? Ako nasasagot na Jesus loves you. At bukod dyan, pinapasabi ng Panginoon na mahalin din natin ang ating mga kapwa. Bandang huli, sabi ng Panginoon, love your enemies. Dahil sabi ng Panginoon, kahit ang magnanakaw, nagmamahal din. Yung mga kamag-anak ng mga magnanakaw, minamahal nila yun. Ano yun? Kapag ang mamahalin mo lang, yung kamag-anak mo. Kaya, iwan mo muna ang inyong mga alay, ang inyong handog, at pumunta ka sa mga tao meron kayong diferensya, may kasamaan kayo ng loob. At pag naayos na ninyo yung kasamaan ng loob ninyo, balikan niyo yung inyong handog at ialay. Ano pa? Bukod sa love your enemies, deep compassion. Yung compassion, sa Tagalog, pagkamahabagin sa kapwa. Si Maria Magdalena, ayon sa batas, kailangan patayin sa pamamagitan ng pagbato. Kasi nahuli siyang nangangalunya. Ang ano sabi ng Panginoon? Ang hindi nagkasala o walang kasalanan siyang unang bumato. Ay di ginawa ng mga Pariseo, binitawan isa-isa yung mga bato nila at isa-isang nag-alisan. Ano sabi ng Panginoon kay Maria Magdalena? Kumayo ka at huwag na magkasala muli. Bakit niya ginawa yun? Tama lang napatayin si Maria Magdalena kasi batas nila yun noon. Napatayin siya dahil nahuli siya ng nangangalunya. Bakit ginawa ng Panginoon na ipagtanggol kumbaga si Maria Magdalena? Kasi siya'y nahahabag. Meron siyang pagkahabag kay Maria. Compassion. Nais ng Panginoon na ipamuhay natin yung pag-ibig sa kapwa at pagkahabag sa kapwa. Halimbawa, may nakita tayong taong grasa na payat na. Kung meron tayong pag-ibig at pagkahabag sa kapwa, iaangat mo daliri mo. Siguro bibili ka ng biskwit o kaya kung may tinapay ka, bibigyan mo yung taong grasa na yon. Hindi yung makikita mo, lagpas-lagpasan ng mga tao, walang pumapansin. Kung talagang meron kang compassion o pagkahabag sa kapwa, baka nga paliguan mo yun eh. Makakakita ka sa video, sa Facebook, yung taong grasa, may nagmalasakit, pinaliguan, kahit hindi niya kamag-anak. Ayun, bibihira yung gano'n. Pero ang nais ng Panginoong Jesus, ayun yung ipamuhay natin. Ngayon, kakambal ng pag-ibig,
ay pagkahabag at kakambal ng pagkahabag ay generosity. Hindi kinakailangang malaki bigay mo sa kapwa mo para tumulong ka. Halimbawa nga, halimbawa may 5 piso ka lang, bumili ka ng biskwit. Kahit hindi branded na biskwit, nakita mo yung kapwa mo nangangayayat, gutom na gutom mo lang makain. Magbibigay ka. Dahil nahabag ka, maglalabas ka kahit 20 pesos na lang pera mo, isi-share mo yun. Kasi, ayun yung nais ng Panginoon. Matuto tayong pamuhay natin yung pag-ibig sa kapwa, pagkahabag sa kapwa. Ang kasabay niyan, kasunod niyan is generosity. At pinapasabi ng Panginoon, ipamuhay natin yung mercy. Parang pagkahabag din yon at kapayapaan. Lalong-lalo na sa loob ng ating pamilya. Kung yung member ng family mo, halimbawa, nanay mo, may problema kayo ng nanay mo, nagbabangayan kayo, kaya yung kapatid mong babae, nagbabangayan kayo, yakapin mo yung member. Ang charity o kaya ang peace nagsisimula sa loob ng tahanan, tapos nag-ride cake dyan sa labas, sa kapitbahay. Iyon ang nais ng Panginoon, ipamuhay natin, ikalat ang pag-ibig sa kapwa, compassion, mercy, peace, at lahat pa ng yung 9 fruits of the Holy Spirit. Kumalat yan mula sa Navotas, sa buong bansang Pilipinas, at sa buong mundo. Ayun lamang po ang nais nating ipaalala sa inyo at nawa ay isa puso po natin ang ating nadinig na salita ng Diyos at ito'y huwag nating kakalimutan. At ako'y naniniwala na sa awa at habag ng Panginoon, tayo ay kumbaga ipapamuhay natin yung yung salita ng Diyos. Okay? Amen po ba? Okay. To God be all the glory po sa ating nadinig na Word of God. Okay. So, picture muna tayo, tapos bubunot na tayo kay Ate Irene.